Good morning guys! Welcome back again to my YouTube channel. So mamaya nga pala, check up na uli namin kay baby. Grabe ang bilis ng araw talaga. After work, buti na lang mga... Anong oras ang check up natin, bebe? 3:15. Ang out namin ay 3:30. So, alas kami ng mga 3:10 kasi ilang minutes lang yung drive din papunta dun sa sa clinic, mga 1 minute. Malapit lang siya. Kakain muna tayo. Parang malamig ngayon. Ano? Guys, papasok na tayo. Back to work. Nantok pa ako. Pero, natulog naman ako mag-11. Medyo maaga na. Di tulad ng mga nakaraan talagang 11 mahigit talaga. Hindi ako makatulog. Ano yan sa break time? Ha? Nagtagitan ko sa hindi ko lang boba. Ganun mo ba? Kung kailan... Ganun mo tayo alis. Oo, bababa ako. Ganun mo ba? Nag-abang daw siya kahapon eh. Ganun mo sa amin. Doon siya umupo sa malapit sa kasi tuwing break time bumababa ako ay hindi ako bumaba kahapon. Kita tayo. Kung kailan di ako bumaba si Marvin, Wala po nakabang na. Kasi pag bumababa ako nandiyan siya mga kasama niya nakaupo. Mag-biscuit ka lang muna lahat. Biscuit? Ba't wala akong tinapay? Sige, okay lang. Mag-crispy na lang tayo guys. Tara. Kaya para may nakakalimutan ako. Tanong ko lang yung tubigan ni Marvin. Ba't may eco bag ka? Nandito may dala siyang kape. Ayan, tubig at kape ni Marvin to. Ano naman yan? Tinapay. Peanut butter. Nagtai ako eh. Anong tinapay yan? Anong klaseng tinapay? Netflix. May Skyflakes. Ayaw nga pala may Skyflakes. Pakalala Para ko sa dyan. dapat. Tara na. Akit na kami guys. Parang lumiliwanag na ng konti, baby. Ano? Hindi na sobrang dilim. Gari pa lang yun, pero maliwanag na yun. Oo. Buti hindi na nag-ano yung job. Hindi tulad kahapon, walang makita talaga. Frozen talaga yung loob ng sasakyan. Pero malamig pa rin ngayon guys. Maliwanag na nga. Liwanag na no? Tatanggalin muna ni Marvin yung saksak. Nasa alis na kami. Ang lamig. Hindi nakabukas. Ang bilis ng araw. Parang kaka-check up lang namin. Tapos check up na uli. Isang buwan na pala yun guys. Ay. Oh my God. May nabasa nga ako eh. Kapag nag-start na yung 6 months or 7 months, parang every 2 weeks na ata yung check up. Tingnan natin kung gano'n ang magiging ganap. Kasi may bagong ano na uli ako, doktor. Bali, yun ata yung OB na. OB na ata yun. Ben, lamig. Di nakabukas. Dito sa loob. Umuusok pa ako. Usok-usok pa. So, alis na kami guys. Update na lang ulit ako sa inyo mamaya. At ang aming ulam ay munggo. Pang ilang araw na ang munggo. 3 araw na yan guys na inuulam namin munggo. Naka-umay Oo, na. umay na daw si Marvin. Meron pa doon. Binigyan kami kahapon ng laing ni Ate Rose kasi doon nga kami kumakain kala Ate Rose, kala Ate Mara yan. Pag doon kami kumakain, nilalok nila kami lagi ng mga ulam nila. Kahapon nilalok ako ni Ate ng laing, akala daw niya kasi hindi kami kumakain. Ako. Tapos sabi ko, ate, kumakain ako na. Yun nga yung hinahanap ko kasi nga, yun yung gusto ko talagang lutuin kasi hindi nga ako marunong. Gusto kong i-try sana kaso yung binili kong gabi na na siya, nabulok na, sayang. O yung kanya nga daw nung pa yung December hanggang ngayon hindi pa rin na baka luma yun yung binili namin kaya nabulok agad. Kaya nagkaroon siya ng insekto sa loob. Guys, hanggang sa parang nagmugmug na siya na puro itim-itim nung una. Gusto ko pang lutuin, sabi ni Marvin wag na daw kasi may mga insekto. Baka hindi maganda para sa akin at kay baby. Kaya tinapon na lang namin ni Marvin. Ay buti na lang naglaing si ate. Kasi sabi ni ate nung nakaraan parang 3 days ago na ata yun. Nasa ref. Tapos sabi niya sa akin na lang daw kung gusto ko daw. Kasi nga ilang araw na rin ata nilang kinakain. Kasi madami, isang balot ata yung niluto ni Ate Rose.
Oo, kasi isang balot, tapos 4 ata o 3 nung can ng gata ang ginamit daw niya. Kailangan kasi madami daw yung gata kasi ano daw, nadadry. Oh, wala yung parang, sabaw ba yung parang basa noon. Kaya ayun. Next time, try kong gumawa. Dati daw may hipon yun. Naubos na daw. Pero may karne naman siya, guys. Hala, ang saya. Lumiliwanag na, bebe. Spring na malapit. March nga daw eh. May nakita ko sa Facebook sa March nga daw. Mag-i-start na yung parang palit na ng oras. Wala pa pala oras natin. Ay, hindi ba tayo nagpapalit dito? Anong ko hindi? Ah, sa Toronto lang. Sa Toronto lang. Saskatchewan. Ah, Saskatchewan at Toronto. Okay. Atras ba? Atras sila yun. Ha? Oo, atras sila. Oo ata. Kaya ayun. Kami ay hindi pala nababago ang oras Alam dito. ko, hindi ko alam. Hindi ko sure. Hindi mo sure. Okay. Pero ano yan? Ngayong March daw yun eh. Pa-March na. Ilang araw na lang March na eh. Parang first week ng March ata yung magbabago yung oras. March 9 ba yun yung nabasa ko? Dito na tayo guys. Ang lamig. Hindi. Ano ba ngayon? Bakit ang lamig-lamig? Lamig sa labas. Feels like minus 25. Ay, kaya pala lamig eh. Baka magsasaksak si Marvin mamaya. Depende, pag bumaba. Bababa naman siya mamaya. Bababa. Mga minus 10 na lang paglabas namin. Pero dediretso nga kami sa clinic dahil check up namin ni baby. Maririnig uli namin ang heartbeat niya. Tapos wait na lang uli kami ng ultrasound ni baby. Hingal. Uy, grabe. Ay. Kakakain ko lang pero parang nagugutom na naman ako guys. Grabe. Mas nagtimbang ako kagabi. So, nung unang first trimester ko, ang laki ng nadagdag na timbang sa akin, Diyos ko, dahil. Tapos ngayon, mula nung last month, January, hanggang ngayong patapos ng February, nadagdag lang sa akin, 1 kilo na lang, di tulad dati na, yung buong first trimester ko, ang laki talaga. Ngayong second trimester ko, nadagdagan lang ako ng 1 kilo lang. Mula nung December pala ako. Mula nung December. 1 kilo lang siya. So, sana hindi na tayo madagdagan. Kasi nga, nag-ano na lang ako ngayon. Quinoa na lang. Ayun. Tapos yun, mga snacks na lang. Doon lang ako napapadami. Kasi ang daming pabaon sa akin ni Marvin. Okay naman pala yun. Tapos, mula nag-quinoa ako, syempre fiber yun. Lagi na ako nagpupoop. So, laging everyday talaga. Lumalabas lahat yung aking kinain. Hingal-hingal naman tayo. Excited na naman si Marvin marinig ang heartbeat ni baby. Ako rin naman. Yun yung inaabangan namin every month eh. Diba? Tapos, hindi ko alam kung ilang weeks ba yung pagpapa 3D. Kasi balak namin magpa 3D ni Marvin. Para kay baby, para makita namin yung itsura niya. Diba? Papa 3D tayo. Kailangan natin may i-ready pala muna ako guys. So, mamaya na lang, update na lang ako sa inyo siguro pag kakain na kami. Yung break time. Pag nag-break time na kami ng tanghalian, malapit na yun. Malapit na mag-uwian. Iyon na yun. Tapos, kailangan na rin natin siguro maglakad-lakad na. Yan, hindi pa rin nasi-set up ni Marvin yung walking pad ko. Gusto nga rin niya maglakad-lakad na kasi ang laki na rin ng nadagdag sa timbang niya. Kasi Marvin din na rin masyadong kumakain eh. Yung, nakita nyo yung aking lagay ng quinoa na ganyang kaliit. Kay Marvin mas maliit. Tapos sinisiksik niya yung kanin niya doon para pag malaki daw kasi, mas madami ang nalalagay niyang kanin. Kaya sabi nga na Ate Rose kahapon eh, yan lang yung kanin. Parang yan lang yung pagkain mo, parang kanin mo ata, ganyan. Sabi ni Marvin, te, diet yarn. Guys, kaka-out lang namin sa trabaho. Papunta na kami sa clinic para pakinggan na uli ang heartbeat ng baby namin. Yan. So, kasi ang alam ko, may napanood ako, bebe, dito sa Canada, nag 6 months siya. Every 2 weeks na ang balik niya sa sa kanyang OB. Saan siya? Sa Alberta. Alberta eh. Tingnan natin dito kung ganun din. Small daw kasi tayo.
Kasi nga mahirap nga daw dito sa makakuha din ng OB, wala masyado. Kasi yung mga Masakit OB, yung baby. yung mga OB kasi daw pumupunta talaga sa city guys kasi nandun yung opportunity para sa kanila. Tsaka baka mas malaking sahod pag sa city sila. Dati daw merong OB dito sa clinic namin. Kaso ngayon daw wala na. Pero sabi naman nung ano ba yun? Receptionist. Sabi niya may bago daw akong doctor. Ewan ko kung OB na ba siya. O pangatlo ko na siya. Pero sabi kasi sa akin nung last doctor na kausap ko. Pero siya rin uli yung doctor ko. So next month iba na yung doctor ko. Sabi niya, OB na talaga. i-refer na daw niya ako sa ano talaga. Mas, ano nga yung tawag doon? Yung may mas alam daw sa kanya pagdating daw sa mga buntis. Oo! Sulat ako dun ah. Laglagan yung mga snow guys. Kung narinig nyo. Gas. Kaya pala parang nag-ano siya, nagtutubig bumabagsak. Hindi kasi ganun kalamig na ngayong hapon. Tinapakita ko sa inyo yung snow. Oh. Ayan yung snow sa tagiliran. Pagliko ni Marvin, bagsakan siya pababa di yan. Ano ba naman yan? Daming sasakyan ngayon ah. Uy! Doon ka na. Ano ba siya? May umaatras na truck eh. Papasok sana si Marvin. Naubos yung yelo. Ayan oh. Naubos na yung yelo sa taas. Ayan oh. Tunaw eh. Bagsakan siya eh. Dami mo din. Oo nga. Ubos ah. Ano nga ba ito na wala? Natunaw. Bili daw siyang bagong sasakyan. Nalakas ko daw magsara. Yaman mo. Kala mo may pera eh. Kapag nanalo ko sa loto. Ihi na ako. Tinitiis ko yung ihi ko kasi papaihiin din nila ako dito eh. Para hindi kakaunti. Nandito na kami sa loob. Inintay na lang namin yung aking doktor. Tapos tinimbang na ako. Hindi na inano yung height ko. Dati lagi may height eh. Pero hindi na naman magbabago yung height ko, diba? Tapos may binigay sa aking papel. Kailangan ko magpakuha ng dugo. Kasi diba every month din yung kuha ng dugo. Kaso hanggang alas 3 lang sila eh kami. Appointment namin. Oo, hanggang 3 lang yun. Yung lab. Kaya, ayun. Kailangan natin bumalik bukas guys. So, halos 1 oras daw ako aabutin. Gawa nga ng iinom tayo nung kulay orange. Ayan, sana makapasa tayo doon. Pag nakapasa ako, magja-jollibee ako. Saan? Jollibee. Pag nakapasa ako bukas sa test, yung test na iinumin ko, malalaman ko may diabetes ba o gano'n. Paano pupuntang Winnipeg? Magja-drive ka. Ayun. So, wait lang. Mainit? Mainitan ako. Nag-tar jacket pa ako. Ang init. Ba't mo kasi hindi tinanggal? Ang init kaya. Oo. Guys, nandito na kami sa bahay ni Marvin. So, ayun nga. So, may mga lab test nga daw ako nung mga nakaraan. Tapos, ayun, nakita na may nakita sila. So, bata pa daw ako. Sabi niya. So, hindi daw yun dahil sa mga kinakain ko ganito. Genetic daw yun. Tapos, nung sinearch nga ni Marvin, ay be. So, ayun, sabi niya, wala naman daw diabetes daw ako. Sabi niya. Tapos babalik na ako bukas para magpakuha ng dugo dahil sarado na nga yung lab. Tapos tumawag si Ate Mary sa amin. Kala niya na sa ano kami na sa grocery, magpapabili sana siya. Sabi si Marvin sumagot. Sabi niya, wala, nandito kami sa clinic kasi nga check up ko nga, diba guys? So ayan, gugutom na tayo. Buti na lang ngayon ay hindi na nadagdagan yung timbang ko guys. Pero syempre, ngayon daw nasa 3rd trimester na ako, kailangan ko nang mag-boss talaga ng kain. Tapos tinanong ko nga kung ano yung timbang ng baby ko kasi malalaman daw yun sa ultrasound. Kaso dun sa ultrasound, yung pinakita niya sa akin, nagprint siya nung mga ano nga ba yung mga nakalagay doon. Sabi niya, okay naman siya pero walang nakalagay kung gaano kalaki yung baby mo. Kasi sabi ko, kasi may nabasa kasi ako na pag malaki daw ang baby, cesarean daw ganyan. Sabi hindi naman daw, kahit minsan daw na malaki masyado yung baby, kaya pa rin naman daw in-normal yon, sabi niya. It depends daw naman, hindi daw laging dahil malaki ang baby, ganyan. Yung iba nga halos 3 point ek na i-normal pa.
So ayun, yun lang naman ang mga tinanong ko sa kanya. Tapos kanina ang bilis niya nakuha yung heartbeat ni baby kasi siguro kasi malaki na si baby, malakas na yung sipa-sipa niya. Pagka ano niya agad, nakita niya agad yung heartbeat dito. Last month talagang hinanap-hanap pa niya. Ang tagal niyang hinanap kasi nga nung last month, nandun nga siya sa may baba ng puson ko. Doon nakita yung heartbeat ni baby. Yes, bebe. Yung tubigan niya daw. Papasok muna kami sa bahay. Guys, ayan na yung walking pad natin. Sinep up. Bebe, parang malalaglag dun sa baba, sa dulo. Set up na ni Marvin pagkapasok ko, di ba? Magwo-walking na tayo. Pwede rin pala dyan, no? Liligpitin ko na itong mga gamit ni baby. Parang yung iPad ko nandito. Nanonood ako habang nagwo-walk, no? Ay, siya mo na tumam ko. Oo nga. Yusin ko na yung mga ibang gamit. Tatabi muna natin. Diba? Power. Hinanap pa ni Marvin yung remote niyan eh. Nandun lang pala sa side table. Magwo-walking ka din, be? Hindi. Kala ko kailangan mo. Hindi na. Okay guys, nakapagbanlaw na tayo ng katawan natin. Tapos, nag-edit lang ako ng pang post ko sa Facebook, saka sa YouTube ko. Naglo-laundry pala si Marvin. Ayan, kasi medyo madami na rin yung na-laundry namin. Tapos, mayroon pala kaming balak, tanggalin dito. Ito, yan. Balak namin tanggalin ni Marvin. So, iniisip ko kung saan ko ilalagay yung mga nakalagay dyan. Picture, saka iba yung mga skincare. Hindi ko naman nagagamit kasi nga buntis ako. Diba? Siyempre, mas magandang safe si baby. Kahit wala na tayong mga skincare. Saka yung laruan ni Marvin, yung ano ba yun? Sasakyan ba yun? Anong tawag nga doon? Ay, wala pala siya. Basta, itago na lang natin kung saan siya pwede itago. May box naman siya. Yun lang, maliliit. Siguro yung iba dyan, lagay ko na lang muna dun sa maliit na box. Yung mga ek ko kasi hindi ko naman siya magagamit. Tapos hindi pa natin sure kung magagamit ko pa siya pag ako kasi nga pag nagpapadede daw, hindi daw pwedeng maggamit pa rin daw ng mga skincare ganyan. Pero depende naman. May mga mild naman daw guys. Kaya ayun. So kanina tumawag ako sa mama ko, nangangamusta nga ako sa kanila. Syempre, kamusta? Ano nang balita sa kanila dun sa Pinas? At yung kapatid ko kasi tumakbo siya ng representative. Parang representative ng grade 8. Kasi last year grade 7. So, nanalo uli siya. So, next year daw nagbabalak na baka mas mataas na posisyon na. Pang pang buong school yun guys. Nanalo siya. Ang sabi ko, galing mo naman ng bunso namin. Tapos, nung chinek ko yung mga pinost nila, nung parang group ata nila yun. Ang dami niyang achievement. Sabi ko, wow! Tapos, ngayon pala, parang iniba na nila, parang, di ba ang bakasyon dati June and July. Naabutan ko pa yung June and July na bakasyon eh. Kasi June June yung graduation namin nun. Ngayon, binalik na nila na ang bakasyon na April and May. Kasi nga naman kawawa yung mga bata. Sobrang init nga naman ng April at May, guys. Talagang pawis-pawisan. Alam niyo naman ang init ngayon sa Pilipinas, 'di ba? Ayun. Kaya sila Princess, yung kapatid ko, na lang hanggang kailan na lang ang pasok niya. Hanggang April na lang ata. So, pasok na nila uli ay June. Ang pasok na pala ngayon uli, bebe, June na. June. Oo, ang bakasyon na ay April and May. Naka-dryer ka na? June ulit? Ang dryer. Oo, kasi bango ah. Naabutan mo ba yun, yung ganung bakasyon? June pasok. Hindi na. Ako naabutan ko kasi yun eh. June pasok, diba? Oo, parang college pala ako nung binago yun. Kailan binago? Nung college ako, kaya nakaka-attend ako ng, hindi. Oo nga, nakaka-attend ako ng piyesta kasi piyesta sa amin July, di ba? Bakasyon namin June, July. June, July yung bakasyon. Bakasyon namin ata April, May eh. Kasi dati April and May. Tapos ngayon, binalik na nga nila kasi kawawa yung mga bata. Sobrang init kasi daw pag April at May. Papasok pa rin. Oo, pawis-pawisan daw ang mga bata. Hindi naman lahat ng school may aircon. Tama. Kala Princess, may aircon kasi naka-private sila Princess eh. Yun nga, pag naka-public nga, hindi naka-aircon.
Kaya kawawa daw mga basang-basa ng pawis. Tama naman. Ay, ako, nag-iisip ako ng ano guys, ng mga kakainin ko. Gusto kasi puro sabaw-sabaw na, tapos yung puro Miso soup. isda-isda na tayo. So, ayun, may nabasa pala kami guys. Bali, dun sa comment, sabi, may babayaran daw talaga kami pag balak namin ibalik yung sasakyan. Parang Almost half daw. almost half ng Oo. sasakyan. Kasi naalala ko nga, yung nakwento nga sa akin ni ate Karen, di ba? Na binalik nga nila yung sasakyan nila. Tapos, hanggang ngayon, parang may binabayaran pa nga din daw sila. Pero hindi ko nga natanong kung ano yung binabayaran nga nila. Tapos, ang daming nagsabi na mas magandang wag namin ibalik yung sasakyan kasi nga lalo magkakabibi kami, kailangan namin ng mas maayos na sasakyan kaysa naman kukuha kami ng second hand daw na baka daw mamaya ay magka-problema. Syempre pag mamaya kasama Oo. namin si baby, kawawa naman Kaya kapag siguro mag-ano si baby. Kawawa nga naman mamaya masiraan pa tayo, di ba? Pero kung kasi minsan kasi napapaisip kami dito lang din naman kami halos ni Marvin eh. So Mga pag yung long drive lang tayo, pag summer lang. summer, Hindi na, after nun, wala na. Diba? eh ngayong summer naman siguro wala man tayong gagalaan din naman. Wala, hindi mo tayo makapaggalagawa ng Maliit pa si baby, hindi pa pwede kasi July, August. late pa si baby. Oo, 3 months pa lang, 4 months. Pwede tayo mag-camping kaya nun. Oo nga, kasi gusto namin mag-camping Tas kasama syempre, si baby. Pero may nakikita kasi ako may ibang mga kasama nila si baby. So, ayun. Pinag-iisipan pa namin talaga yung about sa sasakyan, guys. Pero madami ngang nagsasabi na i-keep daw namin yon kasi nga magkaka-baby kami. Lalo na dito sa lugar namin ay mataas ang snow. Kailangan talaga namin yung hindi kami mapapaisip talaga, hindi matitirikan, yung ganun ba. Kasi mataas ang snow dito sa amin. Bihira man yung snow, pero pag nag-snow naman, sobrang taas talaga guys. Kaya ayun, nag-iisipan din namin. Pero ngayon naman kasi, syempre, nag-work pa naman siguro ako. nagpanic na. Ngayon, di ba parang nagpanic nga daw tayo, no? Ako pala. Sa Dahil sa gastos. gastos, may baby tayo, ganyan. Oo. Di ba? Kasi Kasi first time naman natin kasi. lahat naman daw, normal naman daw Oo. yon na parang mapapaisip ka talaga sa gastos. Kasi syempre, first baby First nyo. time naman natin. Syempre, may mga gusto rin kaming gustong ibigay talaga kay baby. Pero mga iba, syempre, hindi naman namin kayang ibigay pa ngayon. Okay, sana kung kung PR na kami. Yan, bili lang kami ng bili talaga ng mga as in kahit mahal yan. Kasi mababawi naman namin kasi mag-i-stay naman kami dito dahil nga PR kami. So, dire-diretso naman yung work namin. Pero kung ngayong hindi pa naman kami PR, syempre wala pang kasiguro dun. Hindi namin kailangang bumili ng bonggang-bongga. Kaya yung mga gamit, yung mga kakilala namin may mga gamit na hindi na nila magagamit sa baby nila, binibigay sa amin, mga second hand. Ako naman, walang problema, tanggap para magamit nga rin ni baby. Kasi syempre, hindi pa namin din alam kung magiging PR ba talaga kami dito kaysa bili kami ng lahat brand yung gamit. Oo. Ang pinakamahal lang siguro binili namin itong cabinet ni baby. Pero kung if ever na hindi ma-PR, mabebenta naman namin to. Benta na lang din namin tong drawer niya. Tapos ayun yung car Hindi set kasi niya. yung sasakyan, diba? Ayun nga rin isa. Kung hindi tayo ma-PR, paano gagawin? Oo. Sasakyan. Ayun nga din ang Ay, hindi kasi magiging naisip ko. problema. Kasi, Pero syempre, option lang yun. Pero mas maganda ma-PR pa rin, diba? yes. Ano naman, parang backup lang, ganun. Yun naman yun eh. Hindi naman yung dahil sa sorry na kasi hindi na namin kaya. Parang lang, borderline lang, ganun. Survive Ayun pa nga, naman, survive survive pa naman naman kami. Tapos ayun nga, bali na sabi nga sa amin ni Ate Rose na pala yung sa sahod namin, kabado pa tayo nun, no. Yung pala kaya masyadong malaki yung nabawas sa benefits Since January namin. kasi. Mula January tsaka February, dalawang daw cut off kaya yung laki. binawas. Kaya sabi namin, Stress ako na-stress kami. Sabi ko, hala, baka Ayun. kapusin kami. Ngayon, medyo nakarelax na kami kasi, lang pala, kaya malaki, 2 buwan pala yung binawas. So ngayon, relax na kasi nung una syempre akala namin baka hindi kayanin.
Kasi si Marvin na lang yung mag-work, tas gano'n na lang yung makukuha niyang sa sahod niya. Pero Kaya ngayon, goods na naman guys. Kaya, ano na lang, talagang, kailangan na lang talaga naming i-budget talaga yung, ano namin, yung sahod ni Marvin. Once Stick na namin. nag-stop na ako mag-work. Tapos, ano, Ay, lalo na ngayon ba, magda-diet na talaga ako. So, hindi ka na pwede bumili ng snacks. ako lang kakain. Hindi pwede. Pwede. Hindi pwede. Kasi si Marvin minsan pag ano, syempre na ano din ako. Dapat sumuport ka. Or pag kumain ka, dapat itago mo. Oo. Ganun. Pero halos wala na rin naman kaming ano dyan. Ang meron na lang kami yung mga binili namin nung nakaraan doon sa truck. Yun nga yung mga pork. Pero mas maganda daw pala talaga sa akin mga isda talaga guys. Ayun. So, ayan. Iisip ako kung ano yung healthy na luto para dun sa mga binili naming pork. Ubusin lang namin. Tapos puro isda na tayo. Tapos chicken yan. Tapos mag-tofu na rin ako. Hindi ako nakain ng tofu pero kailangan natin tofu. Tapos ang mga chinecheck ko nga yung mga lutong ano Korean ano sabaw-sabaw ganyan kasi masarap sabi ni Marvin para mas healthy nga din daw sabi niya. Tapos mga sinigang para pag gabi, sabaw-sabaw na lang ako guys. Hindi na ako kakain ng kung ano-ano. Ifo-frozen ko na lang siya na parang nakatakal-takal na. Parang kaunti lang. Tapos sabaw-sabaw. Tapos, ayun nga, sabi nila, importante daw yung sasakyan talaga pag may emergency. Lalo Tsaka na, pag, ang dami nag-comment yan, pag nagkakabibi, mas maganda yung reliable na sakyan. Kasi mas Yun maganda nga yung bago daw. kasi second yung used car na malaki mileage pa. Madami daw maintenance. Hindi mo na mura mag-ayos nga Mas, mapapagastos din sabi daw ng mga kami. nag-comment sa atin. Kasi, ang hirap din na Si Ate paulit-ulit Maylin eh. na nag-comment din. Oo nga. Kasi Right. magpapaulit-ulit Yung din. maternity mo. Magpapaulit-ulit din magpaayos daw. Eh di parang ganun din ang gastos din. Lagi kang maglalabas ng pampaayos mo ba. Kaya ayun. Ayaw man namin siyang i-give up pero napapaisip. Pero ngayon medyo ano naman. Kasi naka-relax kami dun sa sahod ni Marvin. Kaya pa naman. Kaya. Kaya pa naman, kaya. Kaya naman, nag-compute naman kami, kaya naman, bali ang mangyayari nga lang, hindi na siya tulad ng dati na nakakapagtabi kami ng malaki. Nga, Saskatchewan tayo. Oo, tulad sa Saskatchewan talaga. Doon kasi ilang buwan lang kami, wala tayong isang taon doon eh, mag-iisang taon ka, tapos ako parang 6 months. Nakaipon tayo no? Oo, doon talaga tayo nakaipon kasi maganda yung sahod natin, tapos dahil malayo nga kami sa city guys, minsan once a month lang kami pupunta. Tapos gamit natin yung sakyan ko no? Ha? No, ano nga rin, nabugbog sa mileage yung si Arvin at si Oo. Midnight eh. Nabugbog sa Nabugbog lang mileage. kasi nga nasa 30 plus na siya, magpo 40 na pala. Gawa nga ng layo nga ng biyahe namin pagpupunta kami ng Regina. Ay noon kasi. Kung nag-start ka kagad dun, edi ano. Nung magkahiwalay kami ni Every week Marvin. ko na uwi. Every weekend umuwi. Tapos, dalawa yung binabayaran namin bahay. May naipon kami, pero maliit lang yung naipon natin, no? Okay lang. Oo, may natatabi pa rin. Yun na may mahalaga eh, pag may natatabi. May natatabi. Kaya din kami kumuha, no? Akala namin pag tuwing uuwi si Marvin, DoorDash ba yun? Gastos sa mileage. Oo, yun. Kaso hindi na rin natuloy kay Marvin kasi minsan nga nag-overtime si Marvin sa work. Eh pag nag-overtime, oo, no, pag nag-overtime yan, ang laki din ng naiitabi. Minsan isang buwan yun, no, puro overtime. Ay, yung overtime niya, alang oras yun? 10 hours yun, no? 10 hours ang araw. Isang araw yun kasi nga hanggang Thursday lang yung pasok namin. So si Marvin overtime noon. Tapos nag-start. Masarap nga noon nung sa dati trabaho natin. Oo, laki ng kinikita mo dun eh. Kung every week namin overtime, laki sana eh. Tapos parang nag-overtime, di ba nakapag-overtime din ako noon. Tuwan-tuwa ako noon nung nakuha ko yung sahod ko eh. Malaki na para sa atin. Oo. Siyempre, Compare dun sa dati namin mga naging trabaho sa Toronto. Tapos yung cost of living nga namin guys, hindi din naman siya kalakihan kasi yung upa din namin ganun din. Kung magkano yung upa namin ganun din. Kaso nga doon, talagang bihira talaga makapag-grocery na Marvin ng napakadami. Kasi nga,
ano lang, pili lang yung mabibili mo dun sa grocery store, sa Co-op. Tapos yung isa yung pang Pilipina ang may-ari nung grocery store. So, hindi siya tulad sa Walmart na napakadaming pagpipilian, ganyan. Kaya kami ni Marvin ay nakaipon-ipon talaga doon sa small town. Guys, yun lang muna yung may share namin sa inyo. So, sa susunod na uli yung ibang chika-chika kasi nga matutulog na rin kami. Ako, sorry, na-stress lang. Na-stress lang. Nagpanic. Nagpanic kasi kami din doon sa sa Hindi, sahod hindi. namin. Hindi doon, Ben. Nagpanic ako doon sa kinaltas sa atin. Oh, ngayon nga, yung sasabihin ko, Yung nagpanic. Kasi nga, nung nag-compute kami, baka kapusin kami ni Marvin. Yun yung inano namin. Yun nga, napaliwanag na naman sa amin. Hindi Wala, naman kahit may pala. konting ipon eh. Mm. Huwag lang talaga mag-negative, yun lang. Oo, yun lang talaga. Ano, tipid sa pagkain, baby. Huwag lang tipidin si baby. Tsaka ikaw, ako lang titipid. Tipid siya sa pagkain. Ayan, pagdating kasi sa pagkain talagang hindi bigay ng bigay si Marvin sa mga ano ko. Kasi lagi talaga akong gutom, guys. Hirap namang gutumin ako. Kasi talagang Pero kumukulo. ngayon para kailangan mo na ata. Oo, kaya ngayon Ay, kailangan na check mo talaga kay baby na ano tayo. nakalimutan ko. Check niya Invite? dun sa ultrasound yung Okay. binigay sa Bye-bye. amin. Kung anong timbang ni baby para malaman namin. Oo, baka makita ni Marvin. So, yun guys, hanggang dito na lang. Don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko.